Good morning guys, kasabong lasublis Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, magbigay naman ko ang konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpalahi, sa pagpili sa isa kainahin nga di tayo lugi sa ating ginagastos, sa binibili nating gamot, vitamins o feeds pinapakain sa ating mga alagang mga sisiw. Ito ipakilala ko muna sa inyo kasabong. Ito siya ang hawak kong babae ngayon na manok. Ito ang ginagamit kong materialis. Linyada ito nga tinawag ko na og Hatch Grey. Kasi process ko ito siya sa ang inahin nito Hatch, ang ama niya yung regular grey ko tinawag og sweater grey. Kaya ang lumabas ito blue legs. Ang ama nitong talisay dilaw ang paa. Ang ina nito green legs. Kaya ang pinagparis ko ang dilaw paa nga talisay at saka Hatch nga green legs, itong lumalabas blue legs. Ito nagiging inahin na rin. Ito may sasabi ko sa inyo, may i-advise ko sa mga baguhan pa lang tungkol sa pagpili sa inahin na gagamitin natin, na kukunan natin ng mga itlog para ipa-incubate natin maging sisiw. Ang kalabasan, kailangan marami ang lalaki kaysa babae. Tulad nito, ito siya ang pinaka kunting-kunti lang mga itlog ng mga inahin ko sa kadami kong inahin. Ang pinakataas itlog niya 10 lang, minsan 7 lang. Pero bumabawi naman siya kasi yung nipa-incubate ko ang itlog niya, kasi may mga marking. Tanda ko yung sa kanya, iba ang middle name sa marking niya. Sa kanya talaga yon. Sa 10 na itlog niya, isama ko sa isinama ko sa pagpa-incubate. Sa 10 itlog niya, lalo ang lalaki, dalawa lang ang babae. Bumawi siya doon. Kasi anuhin ba natin din ang isa kainahin? Kahit maraming itlog yan, kaabot pa ng 30, 20. Kung sa 20 nga itlog niya o pa 30, ang lumalabas mga lalaki sa 20, halimbawa 20 piraso ka-incubate mo, ang lalabas baka 5 lang lalaki o 3 lang, luging-lugi tayo dyan. Kaya sa akin, piling-pili. Tinuturo ko to sa inyo kasi sa kamahal na ngayon ang bilihin, sa vitamins, feeds, pagkain ng pandiol, kung ano-ano pa na i-apply natin sa ating mga alaga para mabilis masiglakihan na piling malusog ang pangatawan. Tulad sa atin, diol pa lang, alagang-alaga ko na parang masiglakihan yan, malusog, malakas ang mga pangatawan, hindi sakitin. Kasi ang hindi sakto sa alagang maglaking mga sisiw, karamihan yan, maglakihan yan, sakitin. Pero kung sakto sa alaga, tapos linyada rin talagang pinili natin ang babae lalaki nga pinagparis natin linyadang hindi sakitin, ilan-ilan lang ang lumalabas niya na magkasakit. Pero pag ginagamot mo, gagaling lang agad. Kaya balikan natin, piling-pili na ito. Yung pinanatili ko dito ang ginawa kong materialis na mga inahin, kahit marami ito, pilim-pili na. Inaalis ko kasi dito ang mga inahin ko nga halimbawa mangitlog siya og 10, o konti lang kalabas ng lalaki, 3 o 4 lang, inaalis ko na yan. Pinalitan ko ng mga inahin, pinili ko kasi ang magkapatid hindi po parehas yan. Naglabas ng mga anak na mga maraming lalaki kahit magkapatid. Mayroon talagang isa ka babae kahit magkapatid sila nga maglabas ng anak niya, lamang ang babae kaysa lalaki, marami ang babae. Mayroon din na isa kainahin na kapatid nga ang mga itlog na ilabas niya pag magiging sisiw, kung may mga similyan, kung ipa-incubate mo, ang resulta niya ang daming mga lalaki, kunti lang ang mga babae. Yan ang pinakamaganda, yan ang ginagawa ko ngayon sa akin. Mapaliwanag ko yan sa inyo. Mayroon ako mga sisiw na galing incubator kahit wala pang 1 buwan yan, sa loob ng 15 days kilala ko na, kasi sarili kong palahi, kilala ko na ang mga lalaki babae. Marami talaga ang mga lalaki sa mga sisiw ko ngayon. Katotoo talaga ang ginagawa ko sa pagpili ko sa mga inahin ko, materialis na nag-anak ng maraming lalaki. Hindi talaga kapalpak yan. Tuwing pangingitlog nila yan, pag ipa-incubate mo, kung limliman man yan, kung palimliman mo siya ng iliman, ganun pa rin kalabasan, ang daming nagiging lalaki.
Yan ang lumalabas sa mga sisiw ko ngayon. Ang daming lalaki ko, konti lang ang mga babae. Kayong mga baguhan pa lang, kung mapanood nyo ang aking mga content palagi, mayroon talaga kayo dito makuha na matutunan, kunting idea na pangdagdag sa kalaman nyo sa pag-alagang manok. At importante yan. Kasi luging-lugi talaga tayo kasabong kapag ang alagaan natin na inahin, maraming ang inahin tayo, mga quality, kaya ang laki natin ginagastos. Pag mangingitlog na, pag pa-incubate natin, ang kalabasan sa magiging mga anak, mga sisiw, marami na ang mga babae. Luging-lugi ako doon para sa sarili ko lang opinion. Kasi ako, katagal ko nung nagpapalahi ng manok, tinututal ko ang ginagastos niyan. Magkano ang halaga lang kapag mag-out magbinta ka sa isa ka babae ng manok, mas mababa ang presyo yan. Mababa ang layo ng pagitan sa presyo sa lalaki at sa babae, kasi ang lalaki talaga ang pinaka madaling mabili. Yan ang kasi ginamit na panglaro. Itong mga babae, kung makakuha sila ng isa ka inahin, hindi naman bibili uli sa ng inahin, kasi may inahin na silang nakukuha sa iyo. Dadami naman ito sa kanila dahil ito ang babae kasi ang number 1 nag-produce ng maglabas ng mga itlog, mga lahi nila magpadami. Ang lalaki pang dagdag lang. Kung bibili sila ng mga lalaki, kung hindi nila mapalahi yan, kukuha uli sa iyo. Pero kung makakuha na sila mga babae sa iyo, hindi na malabo nang babalik agad sa iyo yan, kasi nakakuha ng lahi, mapadami nila. Yan totoo. Kaya pinaka-importante ang lalaki, kasi ang lalaki yan ang ginagamit natin sa laro, sa mahilig sa laro sa manok. Hindi kay yung mga babae ang ginagamit. Ang mga babae ginagamit lang ito, isa ka inahin lang na makuha nila sa iyo. Ang bilis nila ngayong mapadami dahil itlog na itlog lang yan, lalong di naglilimlim, ikibit lang. Pagdating ng 1 taon, 2 taon, ang dami na yan sa kanila ang lahi sa mga manok mo. Kaya para sa akin, lugi ko kung dito sa mga babae. Kaya ang babae, karamihan ito ginamit lang na pang ulam ang mga reject. Karamihan naman din kung hindi mo reject, saka di naman pwede ang babae tambak na tambak mo yan dahil lugi tayo sa ginagastos natin. Kailangan magpili lang tayo ng babae nga pangpalit sa may mga edad nating inahin. Yan lang ang ginagawa ko. Kung alin ang pinapandang ng inahin ko, yan lang pinapalitan ko. Pili lang ako sa mga palakihin kong mga babae nga sisiw na talagang kursunada ko sa paghipo, maganda ang hipo sa pangatawan. Yan ang gagamitin kong palakihin, pangpalit lang sa may mga edad kong inahin. Pero yung sabihin na ni-reject ko yan, hindi yan reject. Kaya lang ako, bihira lang ako nagpalabas ng mga babaeng manok. Karamihan na pinaulam ko lang sa mga kasamahan kong pwedeng umuulam sa mga ganitong uri sa mga manok. Hanggang ito mga kasabong, sana mayroon kayong mapulutunan sa mga baguhan pa lang. Paki-subscribe naman para nga paki-share, para sa pag-share nyo sa aking mga gi-upload mga video dito sa aking channel Kalyaw Kasabong TV. Matulungan natin ang mga baguhan na magsimula pa lang mag-alaga, lalong taga-probinsya. Kung mapanood nila ang aking mga content, makakuha sila mga ideya sa pag-alaga sa akin, kasi tinuturo ko pati sa mga sisiw ang pag-alaga, ang paggamot, ang mga proseso, parang hindi sila magastusan ng malakihan, makatipid sila kung mapanood nila ang aking mga content na kung paano ko ginagamot ang sariling mga alaga ko mga manok. Yan lang, thank you, bye-bye.